walang kakayanang makapag-swimming sa maganda at malinis na beach. Ngayong tag-init, pinagtsatsagaan ang beach na nariyan nga lang naman sa tabi-tabi, ang Manila Bay. Hindi bali nang tawagin pa itong dagat ng basura. Nitong nakaraang Semana Santa, penitensya ang napakainit na panahon. Kaya ang 6,000 nating mga kababayan sumugod sa Manila Bay para mag-swimming. Hindi alintana kung madumi ang tubig at hindi ito primera klaseng beach. Ang importante, makapag-swimming at mapreskuhan ng libre. Practical lang. Mura lang naman. Libre resort dito eh. Kada Semana Santa, yun ang pinagisnan namin mula nung maliit kami. Wala Punta naman kami yung ng dagat. nagkakasakit? Wala naman po, kahit na ano. Sa aming pamilya, wala. Sino nagsuswimming? Taas ang kamay. Ako! Talaga? Hindi ka ba nangate nung nag-swimming ka? Ito mga sugat mo, hindi lumala? Ha? Hindi? Dahil tila impyernong sinisilaban pa rin ang Metro Manila hanggang ngayon, sa linggong ito, tuloy pa rin sa pagsugod sa Manila Bay ang ilan para mag-goli. May ilang bata nga, gumagawa pa ng mga kastilyong buhangin. Kahapon nga lang, inabutan namin ang magbabarkadang Joshua, Justin at John na nagsiswimming sa Manila Bay. Wala raw kasi silang pera para mag-outing sa ibang resort. Sanay na kami. Kahit may basura. Wala bang epekto yung tubig sa balat, no? Wala po. Bale wala naman daw sa kanila ang masangsang na amoy ng tubig at ang mga naglutangang basura. Ang mahalaga raw, mapawi ng tubig ang nakamamatay na init na nanunuot sa kanilang katawan. Pero noon pa man, mahigpit nang ipinagbabawal ang paliligo sa Manila Bay. Katunayan, nagkalat ang mga karatula. May naabutan pa nga kaming mga pulis na rumuronda para pigilan ang mga magtatangkang mag-swimming dito. Nataboy namin, pinaalis namin. I-inform na lang namin na bawal dito maligo. Gawa ng marami nga yung ano natin. Itong ordinansa nito na nagbabawal na mag-swimming o maligo sa Manila Bay at hindi ng polusyon ay nakasasama na sa kalusugan. At sa halip na mabigyan ka ng magandang kaginhawaan, magkakaroon ka lang ng sakit. Ayon sa DENR o ang Department of Environment and Natural Resources, polluted o lubha ng napakarumi ng tubig sa Manila Bay. So parang palanggana ito eh. Lahat ng tubig dito sa ating kabundukan, lahat ng ating mga human activities katulad ng domestic water, wastewater ng ating mga basura, eventually will drain towards the bay. Base sa kanilang pinakahuling pagsusuri sa tubig sa may bandang Luneta, umabot ng mahigit 116,000 milliliter ang coliform, isang uri ng mikrobyo na nakahalo sa tubig. Ang coliform ay galing sa dumi ng tao at hayop. Maituturing lang daw na ligtas na pampaligo ang tubig kung hindi lalagpas ng 1,000 milliliters lang ang coliform nito. Pagka nag-swim kasi ang mga bata, most likely makakainom ng tubig yan. Ang contaminated yan ng fecal coliform ay talaga magkakaroon ng sakit. Pero baliwala ito kay Shekaila, 5 taong gulang. Araw-araw kung magtampisaw at maligo sa Manila Bay. Pero hindi nagtagal, na-impeksyon at nagsugat-sugat ang mga paa niya hanggang ginalis. Di po siya nakakatulog ng gabi, lagi nagkakamot. Sinaday niya, masakit daw lalo may nana. Yun, masakit daw. Iniiyakan niya talaga yung paa niya. Ayon sa doktor na tumingin kay Shekaila, sa maruming tubig daw nakuha ng bata ang sakit nito sa balat. Pinagbawalan niyo na rin po ba siya lumangay nito? Oo, pinagbabawalan ko talaga siya. Minsan nga, napapalo ko na lang para makyat lang. Sakop ng Manila Bay ang baybayin mula Bataan hanggang Cavite.
Naka